makaraang mag-convene ang Senado bilang impeachment court noong May 18, mayroon pang halos 7 buwan bago ang nakatakdang pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Ang panahon na ito dagdag na palugit para sa paghahanda ng House Prosecution at Senate Impeachment Court at kampo ni Duterte para sa paglilitis. Ngunit kung ang masang Pilipino ang tatanungin, ano nga ba ang kanilang pananaw kaugnay ng impeachment trial? Alamin yan sa report na ito. May 11 ang opisyal nang i-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa botong 257-25-9. Ito na ang ikalawang pagkakataon na in-impeach ng mababang kapulungan si Duterte, isang taon makalipas siyang unang ma-impeach noong February 5, 2025. Sa parehong araw na naaprubahan ng impeachment article sa Kongreso, nagkaroon naman ng botohan para sa pagpapalit ng liderato sa Senado na naisakatuparan sa pamamagitan ng 13 boto mula kay Senador Ronald Bato de la Rosa na 6 na buwang absent bago dito. Naluklok si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President at muling napunta sa mayorya ang mga senador na kilalang taga-suporta ng mga Duterte. Sa kabila ng mga agam-agam, una nang nanindigan si SP Cayetano na walang kinalaman ang pagpapalit ng liderato sa impeachment trial at na hindi ito hahadlangan ng mayorya. Gabi ng May 13, sa kasagsagan ng tensyon sa loob ng Senado, tuluyan nang na-transmit ang impeachment articles sa mataas na kapulungan. May 18, formal nang nag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Kaugnay nito, noong May 20, ipinadala na ng Senado ang mga summons kaugnay ng impeachment articles at na may 10 araw ang kampo ni Duterte na maghain ng kanyang tugon kaugnay nito. Nakatakda ang simula ng opisyal na impeachment trial sa July 6. Kung ang masang Pilipino ang tatanungin, ano nga ba ang kanilang pananaw pagdating sa impeachment trial? Batay sa pinakabagong pag-aaral ng Okta Research, lumalabas na 74% ng mga Pilipino ang suportado ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa Senate impeachment trial. Katumbas ito ng 7 sa bawat 10 Pilipino, 5% mas mataas kumpara sa datos noong Marso. Sa bahagdang ito, pinakamataas ang pagsang-ayon ng mga taga-Visayas na may 82%, sinundan ng National Capital Region na may 81%, Balanced Luzon na may 77%, habang 58% naman mula sa Mindanao. Samantala, 21% naman ang kabuuang bahagda ng mga Pilipino na hindi sang-ayon na humarap si Duterte sa paglilitis. Pinakamalaking bahagi nito mula sa Mindanao na may 41%, sinundan ng Visayas na may 18%, 16% mula sa NCR habang 14% naman mula sa Balanced Luzon. 4% ang hindi desidido. Ayon sa Okta Research, ang mga resultang ito ay kinakatawan ng opinyon ng publiko patungkol sa pagsasagawa ng impeachment trial bilang isang konstitusyonal na proseso. Ngunit paliwanag din ng Okta, ang mga resultang ito ay hindi sumisimbolo sa pananaw ng publiko pagdating sa hatol, pagkakasala o pagkakatanggal sa pwesto ni Duterte. Para sa EuroTV News, Mila Yagin sumasaludo sa bawat Pilipino.